Bakit pumunta ang mga Nazi sa Argentina pagkatapos ng World War II? 1950, Argentina. Naglalakad ka sa kalsada ng Bariloche, Argentina at naghahanap ng tsokolate na bibilhin dahil ito ang sikat na delicacy sa lugar na ito. Maya-maya pa, may nakita kang dalawang taong nag-uusap. Nakuha nila ang atensyon mo dahil tila kakaiba ang kanilang itsura kumpara sa mga nakita mong Argentinian locals. Nagtaka ka rin kung bakit kakaiba ang lengguwaheng kanilang ginagamit. Sinubukan mong mas makinig pa at doon mo napagtanto na nag-uusap sila gamit ang German language. Nagtaka ka kung bakit may German sa Argentina, pero naisip mo lang na baka nagbabakasyon lang din sila na tulad mo, kaya nagpatuloy ka sa paglalakad. Ang hindi mo alam, hindi pala ordinaryong Germans ang nakita mo dahil lingid sa kaalaman ng marami. Pagkatapos ng World War II, maraming Nazis ang tumakas papunta sa Argentina at kabilang na doon ang dalawang taong nakita mong nag-uusap. Pero ang tanong, sa dami-dami ng lugar na pwedeng puntahan ng mga tumakas na Nazis, bakit nga ba Argentina ang napili nila? Tara, pag-usapan natin. Noong April 1945, unti-unti nang natatalo ng Allies na pinamumunuan ng US ang Nazi Party ni Adolf Hitler. Marami ng German soldiers ang sumuko sa mga Allies matapos silang matalo sa mga labanan. Sa buwan ng April, umabot na ito sa mahigit sa 2 million soldiers. Sa mga panahong ito, unti-unti na ring nakuha ng mga Allies ang mga concentration camps na itinayo ng Nazis at pinalaya ang mga nasa loob nito. Pagsapit ng April 30, napagtanto ni Hitler na wala na silang tsansang manalo pa sa giyera, kaya pinili niyang wakasan ang kanyang buhay imbes na mahuli ng Allied forces. Sa katunayan, ipinagbili ni Hitler sa kanyang mga tauhan na kailangang masunog ang kanyang bangkay at maging abo ito upang walang makuhang tropeyo ang mga Allies. Ilang araw lang pagkatapos nito, nasakop ng Soviets ang Berlin at noong May 8, 1945, pinirmahan na ni Field Marshal Wilhelm Keitel ang German Instrument of Surrender at tuluyan nang natapos ang World War II. Subalit bago pa mangyari ang mga kaganapang ito, alam na ni Hitler ang plano ng ilang high-ranking Nazi officials na tumakas mula sa Berlin. Sa katunayan, ang kanyang private pilot na si Hans Bohr mismo ang nagsabi kay Hitler na sumama. Pero hindi pa rin ito nakumbinse. Maraming airfields na nakatago sa loob at sa paligid ng Berlin kung saan may nakahandang Fi-156 torchlight plane upang masakyan ng mga Nazis. Marami silang mga napiling destinations: Baltic Coast, Greenland, Manchuria, Japan at Argentina. Pero sa huli, tama ang naging desisyon ni Hitler dahil hindi nakaalis si Bohr at madali siyang nahuli ng mga Allies. Umabot sa 27 million ang casualties ng World War II at ayon sa datos, 7 million na casualties ay mula sa mga krimen ng Nazis. Kabilang na dito ang gas chambers o Holocaust killings nila na isinagawa sa concentration camps. Kaya naman, noong natapos ang giyera, isa sa mga unang ginawa ng Allied forces ay huliin ang mga miyembro ng Nazi Party, lalo na ang mga high-ranking officials nito na siyang naging utak ng kanilang mga krimen. Umabot sa 100,000 Nazi members ang nadakip ng mga Allies upang iharap sa korte at parusahan para sa kanilang mga krimen. Isa sa mga nahuli ay si Heinrich Himmler na kabilang sa inner circle ni Hitler at ang sinasabing pangunahing utak ng Holocaust. Noong May 21, ilang araw pagkatapos mag-surrender ng Germany, nahuli si Himmler ng British authorities habang sinusubukan nitong tumakas. Nakasuot ito ng damit pang sibilyan at tinanggal ang bigote upang hindi makilala, pero di siya nagtagumpay. Dinala ng mga otoridad si Himmler sa civilian interrogation camp upang i-interrogate. Pero nang buksan ng doktor ang bibig ni Himmler, may narinig silang tila nabasag sa loob ng bibig at biglang humandusay ang patay na katawan ni Himmler sa sahig. Nakahanda na pala itong wakasan ng kanyang buhay kung sakaling mahuli siya. May ilan pang high-ranking Nazi officers na dinala ng Allied forces sa korte upang husgahan. Gayunpaman, marami rin sa mga Nazis na ito ang nakatakas mula sa Berlin. Nagpunta sila sa iba't ibang parte ng mundo tulad ng Mexico o Switzerland at may ilan pa ngang napunta sa US. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero marami sa kanila ay nakatakas papunta sa isang maliit na bansa sa South America, sa Argentina. Kaya ang tanong, bakit nga ba doon sila nagpunta?
Marami nagsasabi na ang isang malaking rason ay dahil walang extradition treaty ang Argentina. Ibig sabihin nito, kung mahuli man ang mga Nazi sa loob ng Argentina, walang obligasyon ng Argentina sa ibang mga bansa na dalhin ang Nazis doon. Subalit, mas malalim pa dito ang koneksyon ng Argentina sa Germany. Mula 1869 hanggang sa World War I, lumobo ng 4 na beses ang population ng Argentina dahil sa milyon-milyong Europeans na lumipat sa bansa na tinawag na The Great European Immigration Wave. Maraming German communities ang nabuo sa Buenos Aires, na siyang capital city ng Argentina. May ilang nanatili sa mga probinsya ng Buenos Aires na tulad ng Colonel Suarez at Olavarria, pero karamihan sa kanila ay tumira sa syudad mismo ng Buenos Aires. Sa katunayan, di nagtagal ay nagtayo nga ang mga German Argentines ng kanilang sariling paaralan tulad ng Holterschule at sariling dyaryo na nakasulat sa German language tulad ng Argentinisches Tageblatt. May mga immigrants din na napunta sa Argentina na mula sa Italy, na siyang kaalyado ni Hitler sa Axis Group noong World War II. Kaya naman, hindi kasupre-supresa na maraming Argentinians ang sumuporta sa grupo ni Hitler. Sa katunayan, sa isang sinaunang litrato na nakuha noong 1938, nakuna ng isang Nazi rally noong 1938. Maliban dyan, marami ring eksperto na nagsasabi na dahil sa magandang relasyon ng Argentina sa Germany, pinangakuan ni Hitler ang gobyerno ng Argentina na bibigyan sila ng trade deals at mas papalakasin pa ang economic relations ng dalawang bansa pagkatapos ng gyera. Siyempre, dahil alam na natin kung paano natapos ang World War II, alam na rin nating hindi natupad ng Germany ang pangako nila. Mas lumakas pa ang pagsuporta ng Argentina sa Germany nang naging presidente ng bansa si Juan Domingo Perón. Si Juan Domingo Perón ay isang dating Argentine lieutenant na naging presidente ng Argentina mula noong 1946 hanggang napabagsak siya noong 1955. Noong una pa lang ay suportado na ni Perón ang grupo ni Hitler. Maliban sa mas nagustuhan niya ang ideya ng fascismo, naging sundalo din siya para sa Italy sa pamumuno ni Benito Mussolini. At syempre, isang mahalagang parte si Mussolini at ang Italy sa Axis Group na lumaban sa World War II. Pero hindi lang niya basta-basta tinanggap sa kanyang bansa ang mga Nazi na natalo sa gyera dahil mas malalim pa ang kanyang kooperasyon sa nangyaring Exodus. Noong March 1945, nagdeklara ng gyera ang Argentina laban sa Germany. Sa mga panahong iyon, nakikita na ni Perón ang pagkatalo ng Germany kaya ginawa niya ito. Pero sa totoo, ginawa lang niyang smokescreen ang kanyang deklarasyon upang hindi magduda ang mga allies sa gustong gawin ng Argentina. Dahil sa totoo, nagpadala ng mga undercover agents si Perón sa Germany upang tulungan ang mga Nazis na makatakas papunta sa Argentina at nakumpirma lang ito noong 1970s. Hindi ito ginawa ni Perón ng mag-isa. Siyempre, hindi madali ang pagpapatakas ng mga Nazi na ngayon ay pinaghahanap na ng mga allies upang parusahan para sa kanilang mga kasalanan. Maraming kaibigan si Perón at ang mga Nazis na tumulong sa kanila. Sa katunayan, noong 1946, nagpadala ng mensahe ang gobyerno ni Perón sa pamamagitan ni Argentine Cardinal Antonio Caggiano sa isang kaalyado sa France na handang tumanggap ng mga Nazi collaborators mula sa France ang Argentina. Isa sa mga tumulong kay Perón ay si Bishop Alois Karl Hudal. Si Alois Hudal ay isang bishop ng Catholic Church na ipinanganak sa Austria at nakabase sa Rome. Noong una pa lang ay naging sympathizer na siya para sa mga Nazis at noong matapos ang gyera, tinulungan niya ang mga ito na makatakas. Marami ang nadismaya na isang bishop ang tumulong sa mga Nazis pagkatapos ng mga kawalang hiyaang nagawa nila noong World War II. Pero ayon kay Bishop Hudal, hindi siya naniniwala sa an eye for an eye ng mga Jews na siyang pinakabiktima ng mga krimen ng Nazis. At hindi lang si Bishop Hudal ang tumulong sa mga Nazis. May ilan pang Vatican officials na tumulong sa mga Nazis at nakita sila bilang Catholic refugees at hindi mga kriminal ng World War II. Pinatago nila ang mga Nazis sa mga Catholic monasteries at mga safe houses upang hindi sila mahuli. Higit pa dyan, si Hudal din ang nagbigay ng mga peking identity documents na ang Vatican mismo ang nag-issue para makakuha sila ng mga passport at makapunta sa Argentina o iba pang mga malalayong bansa. Ang mga escape routes na ito ay tinawag na rat lines. Maliban sa malalim na koneksyon ng Argentina sa Germany at Italy, may ilan pang importanteng rason kung bakit tinanggap nila ang mga nakatakas na Nazis. Isang malaking rason,
ay ang yamang mabibigay ng mga Nazi na ito sa Argentina. Ang mga Nazi na nakatakas ay hindi mga ordinaryong miyembro ng grupo ni Hitler. Ang mga nakatakas na ito ay ang mga high-ranking officers ng grupo. Kabilang na dito si Dr. Joseph Mengele o kilala bilang The Angel of Death dahil sa mga malalagim na experiments na isinagawa niya sa mga prisoners ng concentration camps. Dumating si Mengele sa Argentina noong 1949 bago ito lumipat sa Paraguay at pagkatapos ay sa Brazil. Dumating ang mga high-ranking Nazi officials na ito sa Argentina, dala ang yaman na kanilang nasalba mula sa Germany bago pa ito tuluyang matalo. Nagdala sila ng gold, mga mamahaling painting at alahas at iba pa. Sa katunayan, dumating si Ante Pavelic, isa pang high-ranking Nazi officer sa Argentina na may dalang mga chests na puno ng ginto at handa silang ibayad lahat ng ito sa Argentina kapalit ng kanilang pagtakas. Subalit, ang pinakamalaking rason ng pagtanggap ng Argentina sa mga takas na Nazi ay ang posibilidad na magkaroon ng World War III. Pagkatapos ng gyera, isang panibagong conflict na naman ang umusbong at ito ay sa pagitan ng dalawang bansa na dati ay magkakampi sa Allies, ang US at ang Soviet Union. Ang sentro ng alitan ng dalawang bansa ay ang kanilang magkaibang ideolohiya sa pamumuno. Communism para sa Soviet Union habang capitalism naman ang sa US. Naging importante ang mga high-ranking Nazi officers na tulad ng mga scientists, doctors, engineers at mga Nazi intelligence officers dahil malaki ang maitutulong ng mga ito sa bansang makakapagbigay sa kanila ng bagong buhay. Sa lakas ng Germany bago sila matalo sa gyera, maraming mga impormasyong taglay ang mga Nazi na ito na sila lamang ang may alam. Nakita ito ni Peron bilang isang oportunidad na maging malakas na puwersa ang Argentina kung sakaling magkakaroon ng World War III at umakyat bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At dito na pumasok ang USA sa eksena dahil ito rin ang rason kung bakit may mga high-ranking Nazi officers na napunta sa US at nabigyan ng bagong buhay doon kahit na mahigpit sila na magkalaban noong World War II. Maliban doon, ito rin ang rason kung bakit kahit anoong nalaman nilang may mga Nazi officers na nakatakas papunta sa Argentina, hindi nila ito pinigilan. Mas gugustuhin nilang mapunta ang mga Nazi officers na ito sa mga bansa na tulad ng Argentina kaysa sa Soviet Union at iba pang mga bansa na sinusulong na rin ang communism. Ito rin ang rason kung bakit noong nabuo ang Nazi Hunters, mga grupong naglalayong hanapin ng mga high-ranking Nazi officers na nakatakas sa World War II upang parusahan sila para sa kanilang mga kasalanan. Hindi tumulong ang US na mahanap sila kahit alam nilang marami sa mga hinahanap ng grupo ay matatagpuan sa Argentina. Nasa isip pa rin nila na mas mabuti nang nasa Argentina ang mga Nazis na ito kaysa mapunta sa communist states. Gayunpaman, kahit tinago nila ito sa Nazi Hunters, may mga tagumpay pa rin na misyon ang grupo at isa sa mga ito ay nangyari noong May 11, 1960 sa Argentina mismo. Kakatapos lang magtrabaho ni Ricardo Clement bilang isang assembly line foreman sa Mercedes-Benz Automotive Plant sa Argentina. Pagbaba niya sa bus, naglakad siya papunta sa kanyang maliit na brick house sa middle-class suburb ng Buenos Aires. Maya-maya pa, may nadaanan siyang isang Buick limousine. Nandoon ang driver ng sasakyan at dalawang lalaki na may ginagawa sa makina ng limousine. Habang nakataas ang hood nito, ang hindi niya inaasahan ay bigla na lang siyang sinugod ng mga lalaki. Inalsa siya at pinasok sa limousine. Sumigaw si Ricardo Clement at sinipa-sipa niya ang kanyang mga paa pero wala rin siyang nagawa. Agad na umandar ang limousine at naglaho sa dilim ng gabi. Maaawa ka kay Clement sa unang tingin hanggang sasabihin ko sa iyo na hindi Ricardo Clement ang totoo niyang pangalan. Ang nahuling lalaki ay si Adolf Eichmann, isang notorious na Nazi SS Lieutenant Colonel na siyang mastermind sa pag-transport ng mga Jews sa Europe papunta sa mga concentration camps kung saan sila ay pinagtrabaho at pinatay. Ang humuli sa kanya ay Secret Service agents mula sa Israel na siyang parte rin ng grupong Nazi Hunters. Sa huli, ang pagtakas ng mga Nazis papunta sa Argentina ay higit pa sa kanilang survival pagkatapos ng gyera. Ito ang naging epekto ng politika, ng paghabol ng kapangyarihan at yaman, at iba pang komplikasyon na dala ng World War II. Kung ano paman, isa lang ang tiyak, ang mga Nazis na ito ang nagsagawa ng mga pinakamalalang krimen sa kasaysayan at dapat silang parusahan para sa kanilang mga ginawa.
Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.